106.7 Energy FM. Same, pero iba. Hello. Welcome back. Kapili mo na po ang nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, si Gandang Kara. Hello, everybody. Oras natin, 1:34. Nakakain na ba ang lahat? Sana nakakain na ang lahat para masaya na ang lahat. Para ngayon, kape-kape na lang tayo. And speaking sa mga coffee lovers out there, hello po sa inyong lahat. Naku, alam nyo ba na meron tayong MX3 Coffee Mix. Ito po ay may high source of vitamin C. At meron ding calcium na merong antioxidant benefits at cholesterol free. O, diba? So, habang nagkakape ka dyan, napapaisip ka na healthy ba tong iniinom ko? Siyempre, dapat MX3 para healthy. Kasi ito po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na sucralose. At ito po ay hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. O, diba? For inquiries, visit their website, mx3ph.com, or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, Yes, live na po tayo ngayon sa Facebook. Kaya naman, pumunta ka na sa Facebook mo, sa page natin. Hanapin niyo po ang Energy FM 106.7 and please, paki-like and share po ang ating live video para masaya ang buhay nating lahat. Charot! Happy Wednesday, everybody! Oy, konting tulog na lang, di ba, no? Parang Thursday, Friday. Meron pa palang dagdag na tulog next week. Kami pala yung wala. Kaya parang feeling ko, ang tagal pala ng na mawawala. Ang tagal ng bakasyon, in fairness. Pero ikaw, hintayin mo na lang yung Holy Week kasi konti na lang din, no? Konting tumbling na lang, Holy Week na naman. Akalain mo, ang bilis naman, no? Parang, Parang kailan lang? Ba't ganon? After Holy Week, di mo na mamamalayan, tapos na pala yung buong March. Tapos papasok na naman tayo sa April. So it's April, month na tatahakin natin. Ano kayang landas ang iyon tatahakin sa pagkakataong ito? No, sana maganda ang mga mangyari sa'yo after nitong March. Lalo na kung naging sobrang super duper busy ka sa mga scheduling mo na hindi mo na maiayos. Parang hindi mo na alam saan ba ako magsa-start. Sobrang busy ko naman, te. Para ako artista, ganon. Sobrang busy mo na nga na hindi mo na mamalayan ang lalim na po ng eye bags mo, ha? Diba? Ang lalim na ng eye bags mo, wala ka ng tulog, lagi ka nahihilo. At nakakatanda yan na, yung laging puyat ng puyat. Wow! Speaking for myself. Ako yung madalas magpuyat, diba? Oo nga, kailangan ko sabihin to palagi para ma-remind din yung sarili ko na, oy, kalma. Matulog ka na maaga, huwag ka masyadong mag-isip, huwag ka masyadong kumilos, ganyan. Diba? Pero that's life. Minsan talaga may mga moments sa sobrang busy. May mga moments din naman na relax tayo. So, as long as malilimit natin yung mga gawain, okay lang yan. Ay, shout out daw muna ako sa mga nandyan sa farm ko. Oy, hello po sa inyong lahat dyan. Yung gumagawa ng aking bakuran, si Kuya Celso at si Kuya Robert at kay Ate Grace din. Hello, kumusta po kayong lahat dyan? Ingat kayo, Yan, enjoy sa paggawa ng bakod. Enjoy kayo dyan. At saka gusto ko din batiin si Max Abanilla, taga Batangas. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. At sa office, dyan sa Mainaga, Mabini, Batangas. Teka, may pangalan dito Wait lang, nawawala pa nga tuloy yung totoo. Ayan. Hello and shout out po sa mga staff ni Congressman Jinky Beatrix. Ayan, Luis Tromain, Satellite Barangay San Francisco, Mabini, Batangas. Ayan, maraming salamat po dahil tumulong po sila sa aking lola. So, hello po sa inyo, Congressman Jinky Beatrix, at sa din po, sa mayor din po dyan. Hello po sa inyong lahat. Basta sa lahat ng mga nandyan ngayon, hello po sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isa pero thank you
thank you so much. Ayan, shoutout din sa aking pinsan na si Jean Magbuo. At kay Kuya Abet na tumulong din sa sa emergency na dito. Yung sasakyan, ayan. And tumulong din sa sa pag-a-assist ng ating mga bills dyan po sa pag-aayos sa Batangas sa aking lola. Thank you so much. Anyways, ayan. Gusto ko rin batiin lahat ng mga nag-celebrate ngayon ng anniversary, 'di ba? Ngayon ba yung kay Papa Jackson? Ayun, ngayon. Sakto na yung araw. Akala ko anong Sunday pa. Wednesday pala. So happy Wednesday and ayan, congratulations dahil 7 years na po ang papa ninyo, Taray, 'di ba? Yung umabot ka ng 7 years, sobrang tagal nun. Kaya may mga pa-cake dito, may mga pwede bang banggit? Pwede naman, oo. Kala ko kasi baka secret, tumakas kayo eh. Andito sila Mami Ola at mga momshies at si Mami Doyat na nagluto. At may pa-cake, diba? Sa kanilang team, eto na nga, nag-send na sa akin ng listahan, o. KJ Moms, Mami Vanji, Mami Ola at Mami Vicky, Mami Arlene, Mami Elisa, Mami Mary, Mami MC, Mami Tess, Red Lips, Mami Yoli, Mami Veron, and Mami Doyet. Grabe, ang aga ng mga test papers natin ngayon. Sino kaya nag-submit nito? Team Beshi, Mami Merly, Mami Mary Grace, Mami Rosie, and Mami Lourdes. Paat, Luz Viminda Squad, Vilma Librado, LV Hilario, Raida Huarisa, at Annabel Dumandan. Mamaya ko nababatiin yung iba. Ayan. Kasi it's time para sa ating story ngayong araw na ito. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Mga storyang tagos sa puso. May nangyari sa amin ng pinsan niya. Anong gagawin ko? Mga pusong handang lumaban. Ang totoo po, bakla ako. Mga damdaming di mapigilan. Hanggang ngayon, hindi pa din ako nakaka-move on kahit may asawa na ako. Pakikinggan natin dito lang sa Sincerely Kara. Mondays to Fridays, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ipadala ang iyong kwento sa Sincerely Kara fanpage. At doon po nabuo ang love story namin. Sincerely, Kara. Isang best friend sa buhay natin. Automatic yun, lahat sinasabi natin. Lalo na yung mga failures natin sa buhay, kaligayahan natin, and someone na maisashare natin yung love life natin. Pero hindi ibig sabihin nun, isashare din natin yung taong mahal natin. Pero paano nga kaya kung yung best friend mo ay may gusto sa boyfriend mo? At yon ang magiging mitsa ng pagkakaroon nyo ng friendship over na matatawag. Ito ang story ni Wendy na may best friend na si Betty. Matagal na silang magkaibigan and since high school pa. At sobrang kilala nila ang bawat isa. At magkakampi rin sila sa lahat ng mga bagay. Kaya naman nung nagdalaga na sila, syempre nagkaroon na ng boyfriend si Wendy. At madalas, tumataka siya sa mga magulang niya para makipagkita sa boyfriend niya. At dumating yung time na pinapaghiwalay sila ng mga magulang niya. At dun sa panahon yon na pinipigilan sila magkita, doon na umiksena ang kanyang best friend na si Betty. May gusto pala si Betty sa boyfriend niya. Tumagal lang tumagal at nag-part ways ang magkaibigan at namimiss niya na ang kanyang best friend. Kaso nga lang, hanggat nandun yung boyfriend niya, mahihirapan siyang makipagkita ulit sa best friend niya dahil may involved na feelings or emotions. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? I-give up yung boyfriend niya o i-give up na lang yung friendship nilang dalawa? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hi
Hi DJ Kara, ako po si Wendy. Sisimulan ko itong storya ko sa pagpapakilala po sa best friend ko na tatawagin po nating Betty. Magkaibigan po kami since high school. Kilalang kilala na po namin ang isa't isa at palagi po kami magkakampi sa lahat ng bagay. Nung nagdadalaga na po kami at nagkakaroon na po ng mga boyfriend, ginawa po namin na gamitin yung pangalan ng isa't isa kapag makikipag-date po kami para payagan po kami ng magulang namin. Tumagal po ito hanggang sa mag-college kami. Nasa iisang university din po kami kaya hindi po talaga kami mapaghiwalay. Nakailang boyfriend na rin kami at kasama namin ng isa't isa sa pag-move on sa bawat lalaking lumipas sa amin. Sobrang pinapahalagahan ko po si Betty DJ Kara dahil siya na yung naging sandalan ko sa lahat ng bagay. Pero nagbago po lahat nung nagkaroon po ako ng boyfriend. Ito pong bago kong boyfriend na si Josh ay classmate po namin siya sa iba namin subjects at nakakasama na rin po namin noon sa mga gala. Nung nalaman po ni Betty na boyfriend ko na po si Josh, sinabihan niya po ako na wag ko na raw po ituloy ang relationship dahil patapos na po yung college at mahihirapan daw po ako. Hindi po ako nakinig sa kanya at pinagpatuloy ko ang relasyon namin DJ Kara. Isang araw po, gaya ng usual na ginagawa namin ni Betty, ginamit ko ang pangalan niya nung magde-date po kami ni Josh. Inabot kami ng gabi. Tinatawagan na nga po ako ni Mama at ni Papa. Tapos nagte-text na rin po sila sa akin. Ang sabi po nila bakit daw po ako umalis at nagpaalam na kasama si Betty kung ang kasama ko naman po ay lalaki. Grabe po ang mga salitang binitawan po nila sa akin DJ Kara. Ang mga sinasabi po nila sa akin ay wala po akong moral at wala daw po akong utang na loob. Pag-uwi ko po, nag-aabang sa akin sila mama kasama si Betty. Sinumbong niya ako DJ Kara. Sinabi niya sa magulang ko na ayaw niya raw magsinungaling kaya umamin siya. Sobrang sakit DJ Kara. Pinagkatiwalaan ko siya. Magkasama po kami sa hirap at kinahawa. Pero akala ko, kakampi ko po siya. Hindi ako pinayagang pumasok ng school. Hindi rin po ako pinapahawak ng cellphone. Sa totoo lang DJ Kara, hindi ko na po alam kung ano yung nangyayari sa school ko. Wala po akong contact sa kahit kanino, kahit kay Betty at kahit kay Josh. Isang linggo pong lumipas, nakuha ko na po yung cellphone ko at nakapasok na po ako sa school. Nakita ko si Betty at yung jowa ko magkatabi sa klase. Binati po ako kaagad ng jowa ko at kinausap. Si Betty po umiiwas ng tingin. Bago umuwi, nag-usap po kami ng boyfriend kong si Josh. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Nagulat po ako dahil iba po yung alam niya. Ang sabi raw po sa kanya ni Betty ay nakikipaghiwalay na ako. Kahit hindi naman po totoo yung DJ Kara. Dahil sa tingin ko po, para po si Betty ay magkaroon ng tsansa sa kanya para mahalin siya. Nagulat po ako kasi hindi ko alam na gusto pala ni Betty si Josh. Hindi raw po naniwala si Josh at hihintayin niya po ako. Buti na lang po, ay napagkatiwalaan ko po siya at nagtiwala rin po siya sa akin. Ang pinagtataka ko lang po DJ Kara na bakit naging ganun si Betty nang dahil lang sa gusto niya yung boyfriend ko. Bakit ganun yung nangyayari po sa kanya? Hindi naman po ganyan yung pag-uugali niya eh. Hindi rin po siya nagtatago sa akin. Iniisip ko ngayon na sana sinabi niya na lang nung una pa lang. Para kahit papano, napag-usapan namin yung problema at hindi na niya pagtakpan yung feelings niya kay Josh. Pero DJ Kara, mahihirapan din po akong pumili kung yung best friend ko o yung boyfriend ko eh. Pero sa totoo lang po, namimiss ko na po si Betty. Gusto ko ulit siyang kausapin. Gusto ko ulit siyang makasama. Kaso hindi po ako nakakarinig sa kanya ng kahit ano. Hindi mo lang siya sa akin nagsabi ng sorry. Or kahit man lang mag-explain siya sa akin. Miss na miss ko na nga po yung best friend ko eh. Pero parang hindi ko na po siya kilala. Mukhang lalapitan niya lang po ako kapag wala na po kami ni Josh. Pero mahirap DJ Kara eh. Kasi ako naman po yung unang nagmahal kay Josh. Nangihinayang po ako sa pinagsamahan namin. Ayoko naman po mawala yun. Nang dahil lang sa lalaki. Ano po ba yung dapat kong gawin, DJ Kara? Grabe naman
si Wendy, parang siya pa yung mag-a-adjust. Yung totoo, te. Gusto sa bunutan. Ba't ikaw pa yung nasaktan? Ikaw pa yung mag-a-adjust. Pero alam niyo, sa bagay, may mga ganun tao talaga, no? Na talagang when it comes to friendship, kahit anong gawin sa kanila, sila pa rin yung mag-please, sila pa rin yung mag-a-adjust, no? Kahit tipong yung boyfriend mo na nakasalalay, really? Oh my gosh! Pero pakinggan natin kung anong masasabi ng mga pangga natin na nanonood ngayon sa ating live. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Wendy na nagkaroon sila ng friendship over ng kanyang best friend? Kasi nga yung best friend niya na si Betty ay may gusto sa boyfriend niya. So eventually, nawala yung best friend niya pero naiwan naman yung boyfriend niya. Kaso nga lang, ang problema ni Wendy, namimiss niya yung best friend niya. Ito sabi dito, masarap pong magkaroon ng kaibigan kung alam mong true friendship ang turing sa'yo. Kaya lang kung siya mismo ang aagaw at makakasira sa pinagsamahan nyo at sa boyfriend mo, ibig sabihin hindi tunay at totoong kaibigan sa'yo. Move on ka na. Mas masakit makipagkaibigan sa taong traidor at sinisiraan ka. Hayaan mo na siya, at least nalaman mo ang tunay na pagkatao ng best friend mo. Sabi ni Rhea, nalaman mo nga naman ang totoong pagkatao. May mga nagko-comment pa rito, ahas! Grabe naman yun, ahas. O ito pa, sabi dito, Wendy, may mali naman kasi sa ginawa mo, pero bilang kaibigan, mali naman ginawa niya. Let go of the friendship. Hindi siya honest sa'yo. Ask your BF kung ano ba. Ikaw ba ang pipiliin or yung BFF mo? Ay, taray, may pagpapili. Sabi ni Mami Arlene, sabi pa dito, hindi na po bago mga ganyang pangyayari. Nako, sa mga mag-best friend, wala kang dapat gawin kung hindi sundo mo kung ano ang tama. Ano daw? Anong di sundo? At para, siguro na typo error to. Diba? Okay Yung totoo. Kung ano ang tama at para sa ikababuti yung mag-boyfriend. Sabi ni Sheila talaga. Di ko na-gets yung ibang part. Don't be scared to lose people out of your life, especially kung may tendencies ng betrayal. Sometimes being alone is the best company you can have. Ay, totoo yan. Sometimes being alone is the best company. Sabi ni Peter Smeng. Diba? Ito pa. Hindi best friend ang turing sa'yo kung di ka ribal. Aba, kausapin mo siya kung bakit niya nagawa. Pero kung ayaw niya makinig sa'yo, hayaan mo na. Hayaan mo na hindi siya tunay na friend. Isa siyang ahas. Sabi ni Jane. Friendship over, ahasin ba naman yung jowa mo eh? Aba, hanap ka na ibang friend. Wala nang pilian yan. Sabi naman ni Ate Letty. Well, siguro may mga tao talagang gano'n, no? Na kaya nilang itolerate yung ginagawang mali sa kanila ng mga kaibigan nila. Kasi Wendy, baka hindi mo nakikita O baka naman nabubulagan ka sa kaibigan mo. Yes, I understand na growing up, magkasama kayo, diba? You shared laughters, tears, and everything. Pero sa isang iglap, sinira niya yun. Yung magkagusto siya o magkakrush sa boyfriend mo, siguro may mga bagay talaga hindi tayo napipigilan. Pero yung karirin niya, yung jowa mo, napipigilan kasi yun. Diba? Yun ang dapat mong isipin, Wendy. Kung ang reason ng pagiging friendship over ninyo is because gusto niyong umiwas para makontrol yung feelings niya, okay yun. Kasi maiintindihan mo. Diba? Kasi parang, ano ba talaga? Ano bang reason niya? Na-bad trip ba siya dahil hindi sila nagkatuluyan? Nag-sorry man lang ba siya? Nag-explain ba siya sa'yo? Kasi parang walang ganun eh. Sabi mo, di ba, wala man lang explanation. Kung siguro nagpaliwanag siya sa'yo na, I'm sorry for doing this, for doing that, sorry sa feelings ko, hindi ko sinadya, baka mas magpapatawad pa tayo eh. Kaso, Wendy, sobra ka magpahalaga sa kaibigan kaysa sa boyfriend, di ba? At may mga tao talagang ganun mas mahalaga sa kanila ang friendship. At hindi ka namin masisisi dyan. Pero Wendy, kailangan mo rin buksan ang mga mata mo sa katotohanan na ang isang tunay na kaibigan ay hindi gagawin yan sa'yo. At ang isang tunay na kaibigan ay kahit katiting na betrayal, hindi niyan ibibigay sa'yo. Ikaw ang naging totoong kaibigan sa kanya. Kasi up to now, pinapahalagahan mo siya kahit nakagawa siya ng mali. Bakit? Kasi mas kinakount mo yung mga good things ninyo kaysa sa bad things.
sana siya din. Hindi yung ikaw lang. Sana it takes two to tango, hindi yung ikaw lang. Kasi hindi mo masisave ang isang friendship kung ikaw lang talaga ang gagawa ng paraan. At kung ikaw lang ang makakakita ng magagandang bagay. Kung siya, wala siyang nakikitang mali sa ginawa niya at wala siyang ginagawang effort man lang sa'yo, bakit mo isa-save? Alam mo, minsan, yung value ng kaibigan, marirealize yun pag nawala na sila eh. So sana yun yung maramdaman niya. Kung dun umiikot ang mundo mo sa friendship, sana ma-realize niya ang value mo din. At saka tandaan mo, Wendy, as we grow up, we realize na it becomes less important to have more friends. Or friends na hindi totoo sa'yo. It's more important to have real friends. At paano mo nga ba masasabi kung totoong kaibigan yan? Kung totoong kaibigan yan, i-value ka niya. Mag-e-effort din yan sa'yo. Kasi yung effort niya ang magpapakita na vina-value ka niya as a friend. So maybe it will take time bago kayo mag-usap ulit at bago niya masabi yung gusto niyang sabihin, ganun din ikaw. Pero as of now, you have to accept things na hanggang dun lang talaga ang kaya niyang i-offer sa'yo as a friend. Nakakalungkot man, pero sometimes ganun talaga nawawalan tayo ng mga kaibigan sa buhay natin. And kailangan nating tanggapin yon kasi baka may rason. Diba? Kumbaga sa mga relasyon, may mga breakups, ganun din sa friendship, nangyayari talaga yan. At tandaan mo, who finds a faithful friend finds a treasure. Sincerely, Kara.